Anthony Rosario, Bertolillo, Ernesto, Violeta, and Ricky Angel. And for the soul of Edward, offered by Aperemus family. And for the soul of Ryan, offered by Maria. For the soul of Manuela, and for the soul of Rosemary, Federico, Manuel, and Jason. And for the soul of May, Rosalina, Conchano, and Anastasia, offered by Marie. And for the soul of Conrado, Francisco, Jerry, Jerome, and Rich. We are now in the fourth Sunday of Lent. Fourth Sunday na? Oh, sa ano pa? Sa ano pa? Oh, itong Sunday pa. Thank you na. Ibinagdiriwag natin ngayon ang iligong na military na mula sa wikang Latin na ang ibig sabihin magalas. Inaanyayahan tayo ng ating mga pagbasa na nawala sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako at isa siyang amang nagmamahal at nakakatawad sa ating lahat. Sa ikalawang pagbasa, inaalala sa ating isang Pablo na sa pamamagitan ni Kristo, tinuring tayo ng Diyos bilang mga kaibigan, hindi nakaaway, at hinihiran niya tayo upang akayin pabalik sa kanya ang mga tao. Please all rise and let us join the choir in singing the entrance song.
In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you all. And with your spirit. Today we celebrate ang ika-apat na linggo ng Kwaresma. Ang tawag dito ay Laterale Sunday, meaning rejoice. Malapit na ang mahal na araw, malapit na ang Easter. So, tingnan mo po yung karabing kung mukhang masaya. Paano yung tingnan? Pag tingnan, sabi mo, dapat alam niyo ang kasabihan. Iba ang tinititigan sa tinitignan. Diba? At ito rin ang sinusulyatan. Kaya tingnan tuloy ninyo at sulyatan mo kung masaya ang inyong karabing. Ito na sa kaliwa ko na sa harapan, nakawin na yung agal na si Mama naman. Welcome, Father Jan, sa Pagkasay Diocese of San Pablo. Ang kanyang sister ay tumawag dito dati sa Nancy, and ang kanyang pinsan and earlier dito sa Nancy. And so, as we gather together in this Rejoice Sunday, we acknowledge our sins and we ask the Lord for forgiveness.
Let us pray. O God, who through your word reconciled the human race to yourself in a wonderful way, grant, we pray, that with prompt devotion and eager faith in the Christian people may hasten toward the solemn celebrations to come. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated for the liturgy of the word. Sa paghirang ng Diyos sa sinumang magiging lingkod niya, ang kanyang pamantayan ay ang puso, kalooban, at hindi panlabas na anyo ng tao. Ang pamantayan ng Diyos ay hindi katulad ng pamantayan ng tao. Ang unang pagbasa. Pagbasa sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko na maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at pag-isigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang patayan ko ay hindi tulad ng patayan ng tao. Panlabas na niyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Isa-isa tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya lumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y magising na binatilyo, malusog at namumusak ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisindan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakan niya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan at ang ating pong itutuloy. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magaraw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magaraw. Panginoon, aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainang na pastulan. At tinakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bago
Hindi ako at sangayon sa pangako na kanyang binitawan sa matuwid na landasin, doon ako'y naakay. Kahit na hanggang iyo'y tumataha sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko, Panginoong Diyos, hindi ako sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang ulam. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaabang. Pastol ko, Panginoong Diyos, hindi ako magaraon. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa sakit at taglay habang ako'y nabubuhay, doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko, Panginoong Diyos, hindi ako magaraon. Pastol ko, Panginoong Diyos, hindi ako magaraon. Hindi ako magaraon. Sa pamamagitan ng binyag, tinatanggap natin ang liwanag ni Kristong Panginoon na siyang pumapawi sa kadiliman dulot ng kasalanan. Bilang mga Kristiyano, inaasahan tayong mamuhay sa liwanag ng katotohanan at kabutihan. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamumuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong maliwanagan, sapagkat ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag
taong mabuti, matuwid, at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang bunga pag-ibig. Mga bagay na dulot ng kaliliman. Sa halip ay, ilantan ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Sapagkat, kahiyahiyang pag-ibig lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng ibig. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabing, tumising ka. Ikaw na nagdudulog, magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Please all rise for the proclamation of the Holy Gospel. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinangit niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito ay sinugo. Magilamos ka roon. Ngayon nga, ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalagos pa, hindi ba yan ang lalaking dating nagpapalimos sa magundang ilan? Yan nga. Hindi, kamukha lang. Wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga ngayon. Dinala nila sa mga Pariseo dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahira niya ng putik ang aking mga mata. Nagilamos ako pagkatapos at ngayon nakakakita na ako. At sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang tao niyan, sapagkat hindi niya ipinaningilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinatilan ni Jesus sa iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya ay isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw bang magtuturo sa amin? At
siya'y itinawalag nila. Nabalita ni Jesus ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kaniya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus-Kristo. Please be seated for the Holy Hymn. Good morning po. Pumasok na dito, may dalawang upuan dito. Business class. May isang upuan dito sa harapan, first class. May dalawa rin upuan doon, business class. Pasok na huwag kayo nahiya. Samahan niyo sila. Pag pumasok kayo ng upo kayo dito, bibigyan kayo ng 500 ni Marika. Upuan niya. Huwag kayong others. Pasok kayo dito. Ito, sa second row, dalawa. Sa first row, isa. Sa second row, isa. Sa fourth row, dalawa. Please, huwag na kayo mahiya. So, 1,000 yung dalawa na yun. 2,000 Marika. Dalawa dyan. Dalawa pa. Please. Mahal kayo kaya sa pag-ibig na interrupt na kayo makakita na simbahan na mag-uhobili na may naasikasin pa ng player ng katamukuhan ninyo. Hindi pa, pili ka dito. May kakapi ka ba yan? May naka-reserve ko. Today we celebrate ika-apat na linggo ng Lent, ng Kwaresma. Ang tawag dito ay Rejoice Jerusalem. Maging masaya ka, Jerusalem. Sa English, ang sinabi, Rejoice Jerusalem, all who love her. Be joyful, all who were in mourning, ang mga nagluluksak daw ay magsaya. Exalt and be satisfied at her consoling breast. Three things na good for us to know. Why kailangan magsaya sa gitna ng Lenten season? Sapagkat ang ating faith ay hindi based sa Diyos na patay. Ang ating faith ay based sa Diyos na buhay. So always remember that. And in this church, ang cross ay ang buhay ng Panginoon. Ang Diyos na liberated, yung parang kanyang kamay ay hindi na nakapako. And so we are reminded on this Saturday Sunday, this Rejoice Sunday, na although ang season ng Kwaresma ay in one sense malungkot na season because we will celebrate suffering and death ng Panginoon. At the end of that, hindi yan ang ending ng buhay. Ang ending ng buhay ay dapat masaya. Hello? So ilan ang bigo sa loob ng simbahan? You know? Wala? Wow. Happy talaga lahat. Ilan ang walang pera sa loob ng simbahan ngayon? Ayaw pa rin kumain. Okay? So kung
kayo'y malungkot ngayon, kung kayo'y bigo ngayon, kung kayo'y walang pera ngayon, that should not be the ending ng istorya ng buhay natin. Amen po ba? No? Ngayon, kung ikaw ay walang itsura ngayon, better no comment na lang. Di ba? Kesa pumasa ka. Okay? But ang bottom line, dapat ang tao ay masaya. Yan ang bottom line ng buhay. I don't see a reason bakit hindi kayo magiging masaya sa buhay. Tanongin niyo ang sarili ninyo. Ano ang reason bakit hindi kayo magiging masaya sa buhay? Ask yourself, ano ang iyong pinagdadaanan ngayon? Ano yung pinagdaanan mo kahapon? At ano yung pupuntahan mo bukas na hindi ka masaya? Sino ang hindi masaya sa trabaho? Hello? Ay, very good. Lahat pala masaya sa trabaho. Halika mo, katabi mo. Hello? Kasi kung hindi ka masaya sa trabaho mo ngayon, mag-resign ka na at umuwi sa Merkules at pumila para mag-apply ng trabaho sa Friday. Hello? At tingnan natin kung sa December nakabalik ka ng Taiwan. Tanongin niyo sa sarili niyo. Okay? It is not a joke when I said, sino sa inyo ang iniwan? Kasi kung iniwan ka, magpasalamat ka. Malaya ka na. Amen po ba? Iniwan ka, ayaw na niya sa iyo. Dapat nagkakabot ka mo. Ha? Asa ka. Tapos asa ka, tapos masama ang loob mo, galit ka pa. Kaya hindi tayo masaya. So how can we rejoice? How can we be happy as a person kung lahat ng problema ng mundo ay sinusunod natin? Kung lahat ng pimples mo ay pinipilang mo. Panganganak yan. We make our lives so complicated because ayaw natin maging masaya sa buhay. At alam naman ninyo kung ano ang number one na problema ng tao. Mas madaling magreklamo. Mas madaling umayaw. Mas madaling mag-say no. Mas madaling pag-usapan ang buhay ng ating bahay. Mas madali yan kesa maging masaya. So tingnan mo ulit ang iyong katabi. Bumahabang galit sa mundo yan. At kung galit, alalayan mo na. Baka ito na ang huling araw ng iyong pagkikita. Baka mamaya, tatawag niya sa train station. Kaya sabihin mo kanya, huling araw ko na, magsaya ka. Kasi lahat ng may electric chair, binibigyan ng masarap na bina. Hindi ba? Kumain ka ng masarap. Last day ko na. In this beautiful Psalm today, it says, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. One of the most common salmo, ng simbahan, ng Christian Church. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Ang Diyos ang mabuting pastor, wala na ako iba pa kailangan. Unfortunately, itong salmo na ito, ang number one na binabasa, pag-ibig mo. Hello? Ito ang number one na reading sa libing ng Katal.
The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Dapat hindi. Dapat yung salmo na yan ay nire-recite natin every day. Lalo na may pagsubok sa buhay. The Lord is my shepherd. Ang Panginoon ay mabuting pastol. Lahat tayo ay kailangan ng pastol. Lahat tayo ay kailangan ang guidance ng Panginoon. At huwag mong hintayin na pantay na ang paa mo sa kababasahin ng kapitbahay mo. Panginoon, tulungan mo po ang kapitbahay ko makarating sa langit para sa kanyang mapayapang pagkamatay. Dapat na panalangin, Panginoon, tulungan mo po ang kaibigan ko na maging mapayapang ang kanyang buhay ngayon at maging masaya. Amen po ba? O, sabihin sa kapitbahay. Ayaw sabihin, para sa buhay mo. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Yan ang salmo today. And dapat yan ay salmo natin every day. Why? Let's go back again sa introduction ng misa. Be joyful. Maging masaya tayo. Huwag tayong nanduluksa. Extol. Magpasalamat at maging satisfied sapagkat ang Panginoon ay tulad ng isang consoling breast. Ibig sabihin, ang Panginoon ay tulad ng isang ina. Marunong mag-aruga, marunong magpakain, marunong mag-alaga. That's what we celebrate today on this Laterally Sunday. Na tayong lahat ay may good shepherd, may mabuting pastor, tulad ng isang ina na nag-aalaga sa atin at tayo'y kanyang binubuhat, hinuhukom at inaaruga. That is what God is. And again, I hope my brothers and sisters, alam natin na deep inside sa loob natin. In the first reading, sinabi ni Lord kay Samuel, sa propeta, dahil mo ang iyong langis at pumunta ka sa bahay ni Jesse. Sapagkat sa anak ni Jesse, ipili ako ng magiging hari ng Israel. Pagpunta niya sa bahay ni Jesse, dala ni Jesse ang 7 anak. 7 anak. Sabi ni Samuel kay Lord, sino sa kanila? Sabi ni Lord, wala na bang iba? Hello? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayaw ni Lord doon sa 7. Ayaw ng propeta doon sa 7. Kaya tinanong, meron pa ba? Sabi niya, meron pa pong isa. Nasaan yung isa? Yung isa, yung bunso mong anak, nasa bukid, nag-aararo. Nagpupukid. Kaya sabi ni Lord, tawagin mo siya. Okay? Tinawag ang bunso. Pagdating sa bahay ng bunso, sabi ni Lord, yan ang piliin ko. Yan ang iaanoin mo. Iyan sino. What is the beautiful lesson of the first day? Huwag mo lang titignan ang itsura ng kapitbahay mo. Ang mas importante, ang puso ng tao. Amin po ba? Kaya I hope kung ang pinili ninyo ay bakit, at least maganda ang puso. Amin po ba? Tingnan mo ang katabi mo. Magpapakit ka. Amin po ba? Kasi again, ang ating hinaan,
We are attracted to the beauty. But then what the Lord said in the first reading today, it is not the beauty that is important. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang puso ng tao. And alam naman ninyo, tayong lahat, we are all attracted to beauty. Before we do, of the kindness of the person, of the goodness of the person, of the gift of the person. And in the gospel today, si Jesus ay albularyo. Kumuha siya ng putik, binuruan ng putik, inilagay sa tao may sakit. Hindi ko alam dito kung sino ang nakaranas na ng albularyo. Social media na mga OFW. Lahat medical city na. Hindi kayo nakaranas ng biniglahan tayo ng bawang. Hello? Nagluga? Hello? 3 weeks ago, may nag-albularyo dito sa simbahan natin. Masakit ang lilig ng isa. Sabi ng albularyo, lagyan mo ng bawang at saka luga, itapal mo. Sino naman ang masakit ang lilig? Pag-isip niyang kinabukasan, lutok na ang lilig niya. Pasak na. Lutok. Hindi lang pasak, namumula na. Yung bukod na ganito, naging ganito kalaki. Mahirap pag-albularyo. Okay? And yet, in the gospel today, that is what Jesus said. That's what Jesus did. He said, yun ang ginawa niya. Nag-albularyo siya. But there's something beautiful in the gospel today that happened. Number one, ang tao, magaling-magaling tao. Imbes na sila ay magpasalamat na ang tao may kapansanan dahil nuruan ni Jesus na kasama ng putik ay gumaling. Instead, they said, sino ang nagpagaling sa iyo? Anong kapangyarihan ng tao ngayon para ikaw ay pagalingin? Ang tao ngayon ay nagpagaling sa iyo during the Sabbath na hindi dapat gumagawa ang tao. In short, that is true to all of us. Madali natin makita what is wrong. By the way, in the whole gospel, walang nagpasalamat na ang tao ay bumalik. Everybody judges. They judge Jesus and they judge the person bumalik. They question him and they question ang tao na pagaling. Why? How? The only person that is faithful ay ang tao may sakit. Ang tao magaling. Ang tao gumaling. Even ang magulang ng tao gumaling sa takot na kung sila'y magko-comment, baka sila'y mapahamak. When the parents was asked, totoo nga ba ang iyong anak ay may sakit? Ang sagot ng magulang, tanongin niyo sila, nasa tamang edad na siya. My brothers and sisters, sa buhay mo OFW, huwag natin gawin ang ugaling ito. Na mahala ka sa buhay mo. Learn to help one another. Learn to guide one another. Learn to be a good neighbor to one another. Maaaring ang iyong kaibigan ay bulag ngayon. Pero maaaring sa iyong guidance at pangarap, sa iyong pagtulong sa iyong kapwa, makikita niya ang tamang daan ng buhay. Amen. God bless you all. Please all rise. I believe in God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus
by His only Son, our Lord, who was was conceived conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into heaven. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Mga kapatid, pinupunyag ngayon ng Ama kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Atin ngayon siyang sundan bilang liwanag ng ating buhay at manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo sila Papa Leon bilang mga obispo, mga pari at mga diakono sa bawat pagpapasya at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami sa gitna ng mga kadiliman na bumabalot sa aming lipunan, katiwalaan, karahasan, kasakiman at iba pa. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, tinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang namin manaliwa sa kanilang puso at isipan ang talis ng kanilang unang pagtalima sa iyong mga misyon. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mo makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang yumao naming mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Pinataas din natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, ang mga nangangailangan ng ating pamahalaan at ang ating mga personal na hilingan. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming liwanag o amang mapagmahal. Tulungan mo kami magpahayag ng iyong kagandang loob at pag-ibig sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Please be seated for the liturgy of the Eucharist.
Pray, my brothers and sisters, my sacrifice in yours may be acceptable to God Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of His holy church. We place before you with joy these offerings, which bring eternal revenue, Lord, praying that we may both faithfully revere them and present them to you as fitting for the salvation of all the world through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere. We give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, eternal God, through Christ our Lord. With the mystery of the incarnation has led the human race that walked in darkness into the radiance of the faith, and has brought those born in slavery to ancient sin through the waters of regeneration to make them your adopted children. Therefore, all creatures of heaven and earth sing a new song in adoration, and we, with all the hosts of angels, cry out and without end acclaim. Please be seated. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a new fall, so that they will become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation,
giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, you may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Martin, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, our spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you to your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Please all rise. At the Savior's command and formally divine teaching, we dare to sing together. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days. By the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you."
Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant our peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. And as always, honor the sign of peace. Peace be with you. Please be seated. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Sana ganito tayo sa ano din kayo pagkabahay. Hindi, oo. Saan ka rin? Kaya kanina ba si ano sa Lina ba wala kayo. Kaya ano na lang Itanong natin kung kanina. Kasi Next week. Pagbago. Meron ako next week, meron ako nandun, nandito uli ako. Bago mag-ano. Hindi pa Ay, naman matagal pa lang. Wala. Oo, matagal pa. April pa yun. April is 4 months. April 3, ay So, 5. Malapit. Malapit. Kailangan sa ano kasi sa 5 ang Before Mass, mag-message ka na Mass para maalala. Bernis pa lang. Bayani.
Hindi ko maganda. Kailan po yung summer? Nagpadadali namin ito. Hindi bigay na lang yata ng pera kasi sila nag-ano yan. Sila ang nagagawa ito. Oo. Bili na lang pambili. Kasi hanggang nasa. Send ko sa'yo ito. Kahit ano. Baka meron kayong ano sa gabi. Sa labas. Sa inyo dyan. Meron ko mga bilang mo. Let us conclude our prayer for the prosperous and successful operation of Koni Amargar. Please all rise. Let us pray. O God, who enlighten everyone who comes into this world, illuminate our hearts with pray with a standard of your grace, that we may always ponder what is worthy and pleasing to your majesty, and love you in all sincerity through Christ our Lord. Amen. Please be seated for some announcement. OWA po ay merong OWA Caravan sa Taiwan today until Tuesday. What time tomorrow's play? 9? 11 up to what time? Okay. So tomorrow, from 9 in the morning to 2 o'clock in the afternoon, ay narito sila sa Taichung sa Taruk Mall. Pwede mag-ayos ng lisensya, di ba? Ng driver's license. Pwede mag-ayos ng SPA. Pwede mag-ayos ng sa birth certificate. ESA, hindi pala SPA. ESA, okay? And then of course, other, so today, Sunday, pwede kayong pumunta sa NECO office ng Taipei, the whole day today. Tomorrow, sa Taruk Mall, yung Tarina train station at Taipei, from 9 to 2. And then, on Tuesday, ay nasa Gokshop naman sila. Okay? So, any of these 3 days, ay pwede kayong pumunta doon kung kailangan nyo makaayos. In terms of driving license, up to 1 year, I think kung inyong license ay expired the last 5 years, ay pwede na use it for training. So kung may mga wala you go to the Facebook site ng OWA or ng NECO, para lang sa video na kanila provide tomorrow with schedule. But if you want to go to Taipei today, I think that sa Taipei today ay 2 days sila. Now po si Dr. Allen, may siyang dentista. Si Dr. Allen ay yata. Sino yan? Sino yan? Siya po ay nag-expand ng kanyang clinic sa Brazil. Here, meron din ang RJ Supermarket. And ang nakakatuwa sa kanya ngayon ay siya ay employer na rin ng mga Pilipino. So meron siyang tatlo na empleyado. Tatlo na empleyado sa kanyang clinic. As you know, si Dr. Allen, pagkatapos ng dentista ay nakasukan, siya ay regular parishioner natin dito sa Tansi o sa Taichung. And right away, sabi ko kay Dr. Allen back then, sino pinipicture mo? Oo, siya. And then
they're taking pictures, so I asked them, are they taking picture of you or taking picture of me? Okay, and sabi ko kay Dr. Allen 4 years ago, how long have you been at dentist? 5 years? 7 years. So around 5 years ago, makilala ko si Dr. Allen, so we were in Simbang Gabriel. Since then, ay hindi na ako sa simbahan natin. Sabi ko sa kanya, huwag kang mamasukan as early as you can. Magtayo ka ng sarili mong clinic. Magtayo ka ng sarili mong negosyo. And so, I'm very happy na 2 years na yan. 2 years na. 2 years na. Na siya ay nakapagtayo ng clinic ay lumalago at nag-expand. At ang isa sa kanyang number 1 na servisyo ay sa mga OFW. So again, kung hindi mo sira ang inyong ngipin, ay hindi mo sira ang ngipin nyo. Para makakapoke ng mga kayo at matingan ni Dr. Allen. Hanggang buhat. Thank you, Dr. Allen. So I asked them to visit you. Tapos yun ang RJ, kanyang clinic. And in a few months, it will expand. Kailangan niya lang, how many more dentists you need? But you need more dentists and dental assistant, right? Yeah. So right now, I have 13 dentista, and he also needs more dental assistant. So yung mga gusto mong assistant dyan, lumamit sa akin, okay? Opo, Dr. Allen, okay? 50,000 at placement, and 5,000 a monthly. Kasi ang pasabi na Taiwanese standard, okay? So, kung gusto mag-dental assistant, kumapit kayo, mag-umpisa na tayo ng training natin sa lugayan. Amin po ba? So, we can do the training ng dental assistant. Maturahan sa doing those who are willing to inspire the training. Yung gusto mag-inis na bahay na ako, sabi din ako, 50,000 yung Facebook page. Thank you. Okay, yung mga kailangan dyan. And then, next Sunday po ay magbibigay tayo ng short planted recollection bago mag-umpisa. So please come early. So para bago mag-umpisa ang whole week ay nagkaroon tayo ng small retreat. Maliit na retreat lang. 20 minutes I will give the guide how to pray. Yung mga katabi mo, ito lang nagkasa. Wala simba lang yan. So I thank you again to Father Jan sa Diocese of San Pablo. I mentioned to Father, Chief Justice and Supreme Court is San Pablo, and Justice Rion, another Justice of the Supreme Court before, is also from San Pablo. So thank you, Father, for coming. Thank you for being inside. Brother, thank you for this also. Meron pa tayo prayer request. We have 90 days to go before the end of contract natin. It's already March 15 na. So hindi ko tayo pinag-ipirma ng kontrata. We are in 10 years. We will end our contract on June 15 of this year, 2026. And so far, our company na may-ari ng community na ito ay hindi pa nire-renew ang aling kontrata. So let's pray together na ma-renew ang kontrata kahit another 5 years because otherwise we will have no place toxic para sa ating simbahan, para sa ating shelter. So let's pray together that the company will renew us sa kontrata na ito sa building na ito. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And I ask Father to join us in the final blessing. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come upon you and remain with you forever. Amen. Tapos sa pag-isa, kumain tayo ng payapa sa mga ubing at natutulog na. Good night! Sweet dreams, I love you. Thanks be to God.
lahat